question, primarily, bakit po kayo nandito? Ano po ang dahilan bakit nandito tayo, nagkatipon tayo sa oras na ito? So we have primary reasons po. Hindi ko man masagot yung mga hindi ko man masabi yung mga sagot ninyo, kayo na po ang nakakaalam kung bakit po tayo nandito. So second question, what does it truly mean to love or to live as a Christian? Ano nga ba yung dahilan o yung totoong dahilan bakit tayo namumuhay bilang isang Kristiyano? This is actually a reflective question. Sa sarili niyo po ulit yan. Kayo po ang makakasagot niyan. Kung ano ba yung meaning to live as a Christian. Yung totoong kahulugan. Bakit tayo namumuhay bilang isang Kristiyano? Is it simply attending church? Na kagaya ng ginagawa natin every Sunday? Following rules? Or claiming belief? So, reflective question po yan. Pag nilay-nilayan po ninyo itong mga tanong na ito. So, hinihiling ko po ulit na tayo'y tumayo o kayo'y tumayo in honor sa pagbabasa po ng Word of God. Sabay-sabay po nating basahin yung John 1:14 to 18. Verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from Father, full of grace and truth. Verse 15. John testified concerning Him. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, He who comes after me has surpassed me because He was before me." Verse 16, out of His fullness we have all received grace in place of grace already given. Verse 17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. And verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who Himself, God, and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Thank you so much, Lord, for the Word. Pwede na po tayong umupo. So this will be the focus of our word for today. John 1 verses 14 to 18. So, ito po yung ating magiging scripture. Pinamagatan ko po ito as walking as Christians in the fullness of Christ. Yung tanong ko nga po sa inyo kanina, what does it truly mean to live as Christian? So, dito sa verses na ito, makikita po natin kung paano ba tayo mamuhay bilang isang Kristiyano in the fullness of Christ. Okay po. So, meron po tayong 5 significant notes na titignan dito sa verses na ito or sa scripture na ito. Tignan po natin yung nasa verse 14. Ayan po, walking as Christians in the fullness of Christ. Yan po yung title or yung bibigyan natin ng diin sa oras na ito. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Walking as Christians in the fullness of Christ. Amen. Sa verse 14, ayan yung significant notes. May titignan tayong 5 significant notes. Sa verse 14, basahin po natin. The Word became flesh and made His dwelling among us.
We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from Father, full of grace and truth. Ano po yung naka-highlights diyan? Ano po yung naka-highlights diyan? Yung Word became flesh. Ano pa? Made His dwelling among us and full of grace and truth. So dito po, titignan natin yung pinakaunang significant keynote sa verse 14. Okay. We have there yung Christ came near to us. Dito makikita natin that Christ came near to us. Yun po yung nasa verse 14. Titignan natin. The Word became flesh and made His dwelling among us. Sino ba yung Word? Ano ba yung tinutukoy ng Word na ito? Sino po ang tinutukoy yung word na sa word na ito? Okay, it is Jesus Christ. It refers to, kanino po? It refers to? Pwedeng mas malakas po? It refers to? Okay, it refers to Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? As a word, He is actually the God's expression and revelation. Siya po yung tinutukoy dito sa Word became flesh. Di ba po? Naging tao po si Jesus Christ because He is God's expression and revelation. Nakasunod po tayo? Nakasunod po tayo? Sino na nga po ulit yung Word became flesh? It's Jesus Christ. Okay po. Another is, yung naka-highlight doon kanina, made His dwelling among us. Okay. Ayan, the Word became flesh and made His dwelling among us. Ano po kayang ibig sabihin ng dwelling among us? Nagdudwell ba sa atin si Jesus Christ? Nagdudwell po ba sa atin si Jesus Christ? Amen. Opo, nagdudwell po sa atin yan because Christ lives with us. Or, namuhay si Kristo kasama ang mga tao. Di ba po? Amen po ba? Na namuhay si Kristo kasama ang mga tao. Bakit siya namuhay kasama ang mga tao? Para maranasan ni Jesus Christ kung ano ba yung nararanasan natin bilang isang tao. Naranasan ni Jesus Christ kung paano masaktan. Nasasaktan po ba tayong mga tao? Yes. Naranasan din ni Jesus yung mga struggles na nararanasan nating mga tao and even brokenness. Okay po? Amen. That's why the Word became flesh and made His dwelling among us. God became human in Jesus Christ. Jesus did not love us from distance. Hindi niya tayo inibig ng malayuan. Inibig niya tayo ng malapitan. Bakit? God gave His only begotten Son. Kayo po, personal question, nararanasan nyo rin ba ang pag-ibig ng Diyos ng malapitan? Yes. Marami po. Marami pong mga paraan
para maipakita ni Lord Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi natin nakikita ng malapitan, pero nararamdaman po natin in different ways. That's why, nasabi doon, He is dwelling among us. Nakakasunod po? Amen. And also, He stepped into a world experience our struggles. Yung sinabi ko kanina, pain and brokenness. Na nararanasan ng mga tao. As a Christian, ano ang dapat natin gawin? Na makita na si Jesus Christ nagdudwell sa atin. Dapat bang makita ng mga tao na si Jesus Christ ay kasama natin? Dapat po ba? Ba't parang walang sumasagot? Iilan lang pa ang sumasagot. Dapat po ba na makita si Jesus Christ sa atin as a Christian? Yes, amen. In what ways? Marami pong paraan. Christianity is not just knowing about God. It is walking with God. Tama po. Hindi lang mahalaga na malaman natin kung sino ang ating Diyos. Pero mamuhay kasama ang ating Diyos. Amen po. Amen. Christians are called to live lives that are present, compassionate, and loving to others. Kapag nananahan sa atin ang pagmamahal at si Jesus Christ sa ating mga buhay, namumuhay tayo ng may hindi lang pagmamahal sa ating mga sarili, kundi pagmamahal sa ibang tao. Amen po. As Christians, we walk humility. Ano po ang humility? Ano po ang humility? Mapagpakumbaba. Kasi yun yung isa sa mga ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Namuhay siya ng mapagpakumbaba. Serve selflessly. Isa ba sa mga naging values ni Jesus Christ na mag-serve siya selflessly? Okay, yes po. As a Christian, we have to serve selflessly also. Amen po. And love sincerely. Yung pagmamahal natin, walang conditions yan. Kasi yung pagmamahal na nararanasan natin sa ating Panginoong Jesus, walang conditions. Walang kondisyon. Mahal kita kasi ganito. Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi marami kang pera. Hindi po dapat ganon. We have to love sincerely. Okay po. We live out the truth that Christ came near to us and continues to come near through us. Amen po. Amen. So, ano po yun? Christianity is not knowing about God. It is what? It is walking with God. Okay po. And isa pa dito, sabi sa the divine Son of God coming to reveal God to humanity in personal,
tangible way and making accessible and known through Jesus' life, character, and actions. Okay. Yung Divine Son, who is Jesus Christ, ni-reveal niya kung paano ba maging tao ang ating Panginoon. In what? In personal, tangible. Tangible yung nakikita natin. Okay po. Kasi nga, di ba, balikan lang po natin, no one has ever seen God. But through Jesus Christ, we have seen God. Through what? His character, sa kanyang buhay, at sa kanyang mga actions. Nasa verse 14 pa lang po tayo. Okay po. Nakuha niyo po yon? Nakuha po ninyo? Nakukuha po natin? Nakakasunod po ba? Yes, that Christ came near to us. Second, significant note. Ayan. Walking in grace and truth. Nasa verse 14 pa rin tayo. Diba, yung na-highlights kanina doon, yung highlighted na words, yung full of grace and truth. Ano po kaya ang ibig sabihin nito that we should walk in grace and truth as a Christian? Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang grace? Grasya ng Panginoon. Okay, Jesus Christ embodied God's unfailing love. Yung unfailing love, it refers to the grace of God na binigay niya sa atin through Jesus Christ. And His faithfulness, it refers to the truth. Faithful ba si Lord sa atin bilang isang Kristiyano? Amen. Namumuhay ba tayo sa grasya ng ating Panginoong Diyos? Amen. Lahat ng nakakaranas nito, sumigaw ng malakas na, "Thank you, Lord!" Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Amen. Grace teaches us to love, forgive, and show mercy. And truth calls us to holiness, obedience, and integrity. Tandaan po natin yon, na ang grasya, tinuturoan tayong magmahal, magpatawad, at mag-show ng mercy. And truth calls us to become holy, obedient, and have this integrity. Amen po. Okay. Walking in grace and truth means living a life that reflects the character of Jesus Christ. So, character yun ni Jesus Christ na kailangan nating isa pa muhay. Walking in grace and truth. Hindi lang yung alam mo yung katotohanan but you are not walking with God's grace, it's useless. So, kapag namuhay tayo, naglakad tayo ng with grace and truth, we are dwelling or we are showing the character of Jesus Christ. Nung siya ay namuhay dito sa mundo. Walking in grace and truth is seen in our daily relationships and decisions. Tama po? O yung simple na pagkakaroon ka ng decision making.
Paano yun? Paano mo maipapakita doon? Kayo na po ang makakasagot sa sarili po ninyo. Yan. And even with our relationships. Kanino tayo mapapakita yung relation? Kanino tayo nagkakaroon ng relationship? Sa mga family natin, kaibigan po natin, sino pa? Sa mga taong nakapaligid po sa atin. And also, it upholds truth by living with integrity, speaking honestly, and standing firm in what is right. Yes po. Amen po. Masyado po kayong seryoso. Amen po ba? Yes. So, we have to walk in, walk in grace and truth. Kasi we are living in the fullness of the Lord. Full of grace and truth. Amen po? Amen po. Sige po. Punta po tayo sa verse 16. Ano po yung nandoon sa verse 16? Pakibasa nga po ng malakas. Okay, sabi po dyan sa verse 16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Amen po. Natutuwa po ba kayo na we have received grace in place of grace already given? Grace after grace after grace. Amen po. Amen. So, bibigyan po natin ng diin ito. Next slide po, please. So, number 3, significant keynote is living from Christ's fullness. Basahin po ng malakas. Again po, again. Okay, amen. Living from Christ's fullness. Ano po yung naka-highlights dyan? His fullness. Ano ba ang ibig sabihin yan o gustong iparating ng phrase na yan? It refers to Jesus Christ who embodies complete grace and truth. Amen. Sabi niyo sa akin kanina, sinagot niyo ako kanina ng amen, that we are living in the fullness of Christ. Amen. Kasi kung hindi tayo namumuhay in His fullness, wala tayong contentment. Ano pa? Lagi tayong nagko-complain. But if we live in Christ, we have this fullness. Amen! Amen! Okay. Kasi nga, He embodies complete grace and truth. So, ayun po yung His fullness. Next slide, please. Sabi pa dyan, grace in place of grace. Okay, ano po ang ibig sabihin yan? It denotes a wealth. Amen. Ayaw nyo po yata ng wealth. Wealth. Amen. Persistence. And sequence of what? Mas malakas. Blessings such as grace upon grace. Spiritual gifts upon spiritual gifts. Or one blessing succeeding another. Amen. Natutuwa po ba kayo dito sa sinabi dyan na
denotes wealth, persistence, and a sequence of blessing, grace upon grace, spiritual gifts, or blessings succeeding another. Amen. So lahat po ng nanggagalak, pumalakpak. Amen. Thank you, Lord. So dito, napapakita natin din yung dependence natin kay Jesus Christ. Ano po yun? Nakadepende po tayo sa Kanya. By what? By means of seeking His presence. Through, paano tayo nagsisik ng presence ni Lord, ni Jesus? Yes, amen. Through prayer. What else? Amen. Through worship. Ano pa po? Through scripture reading and obedience. So yun po. Na ipapakita natin yung dependence natin on Him. His Spirit is to guide or it guides us sa ating mga thoughts, attitudes, and actions. If we seek His presence, it follows. Kasi nagiging guide po natin yon sa ating paraan ng pag-iisip, sa ating mga actions and attitudes. Kasunod po, ano na nga po ulit yung pangatlo? Okay, living from Christ's fullness. Christianity is not living by our own power, but we live by Christ's grace. Hindi tayo namumuhay ng sarili nating kapangyarihan lang. Tama po. Pero we live by Christ's grace. Amen po? Wala po bang mas malakas? Amen! Okay. So, sabi pa dito, every day is sustained by God's continuing grace. Amen. Kung hindi sa grasya ng ating Panginoon, malamang yung mga pangangailangan natin hindi masusustain. But through His continuing grace, every day, everything is sustained by the Lord. Amen po. So, as a Christians, we should not rely on our own strength. Huwag tayong nakadepende lang sa sarili nating kalakasan, sarili nating karunungan or righteousness, but draw daily from Christ's grace, love, and power that flow from our relationship with Jesus Christ. A short testimony lang po dito, na ano lang po sa akin na do not rely on your own strength, wisdom, yung ano lang dito, short testimony lang po. Recently, nagkaroon po ng reclassification. Mapro-promote ka. Parang ang na-message sa akin, magde-demo, interview sa araw ng ganito, sabi ko. Tapos saktong Sunday, ako pa ang worship leader. Sabi ko, Lord, anong uunahin ko? Wala pa akong lesson plan. Wala pa po akong mga materials. Pero sa grasya ng Panginoon, sa pagbibigay ng kalakasan,
at karunungan, nagawa ko po ng maayos yung demo teaching ko, yung interview ko, at saka, ano pa yung isa, yung assessment po. So sabi ko, Lord, oo nga po if we seek you first, it follows na. Unahin at unahin natin ang ating Diyos. Sabi, Lord, sige, unahin ko po kayo. You are above kaysa sa mga bagay na ito. Alam ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. And I thank the Lord because through His grace, through His strength na binigay sa akin, through His wisdom, ayun, hindi ko nga actually inaasahan na mapo-perfect ko po yung score ko. 100 out of 100 because of the Lord. Amen. So palakpakan po natin ang ating Diyos doon. Amen. Thank you, Lord. So sa interview kasi, kailangan mo magpakita ng mga MOVs para doon kukunin yung mga questions. Sabi ko before that, Lord, kayo na po ang bahala. I did my part. You do your part na din po para sa akin. And God is so good. Kasi isa po ako sa mga master teachers na ma-promote po for Master Teacher 2. Thank you, Lord. So, ayan po. Lahat ng gagawin natin bilang isang Kristiyano, i-commit natin kay Lord, sabihin natin, Lord, hindi ko magagawa ito, bigyan niyo po ako ng lakas. Lord, sa tulong ninyo, sa karunungan na nagmumula lamang sa inyo, magagawa ko ito. So that is a living testimony that Christ is full. Amen. Amen po. Sa ating mga buhay, may kanya-kanyang pamamaraan ang ating Diyos para maipakita ang kanyang fullness. Amen po. Everything good in Christian life, there is satisfaction or there is contentment. Amen po. There is joy. Amen po. Joy, di ba? Napag-usapan po natin nung nakaraan yung joy. If we have Christ in our lives, there is joy. Na hindi pwedeng ibigay ng mga external factors, but si Jesus Christ lamang ang makapagbibigay nito. Kahit na may pinagdadaanan tayo, kapag nasa atin si Kristo, mayroong kagalakan. Amen. Amen. And the Holy Spirit and God's favor. Parang ayaw niyo yung God's favor. And we receive God's favor. Amen. I-declare natin yung favor na nagmumula sa ating Diyos. Amen. So, as Christians, mamuhay tayo with His fullness. Jesus' divine exhaustible supply of grace, which is continuously poured and replenished for believers. Nare-replenish po ito if we walk with Christ. Amen po. Amen. Okay, jump po tayo sa verse 17. Pakibasa nga po ng malakas. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ano po yung naka-highlights dyan? Given through Moses. Sorry, hindi ko nalagyan ng highlights yung salitang law. Okay, and through Jesus Christ. And the number 4 keynote na titignan natin or significant note is walking beyond the law into grace.
Namumuhay pa rin ba tayo sa law, sa kautusan? Just like in the Old Testament? Namumuhay pa rin po ba tayo? Hindi na. Kasi we are living by the grace of Christ. Amen po. Amen. Kanino ba binigay itong mga laws na ito? Kay Moses. Ano yung mga laws na yon? Yung 10 Commandments. Okay. Law was given through Moses. Diyan, God delivered moral law revealing humanity's inability to perfectly keep it and thus exposing sin. Na kapag hindi natin nasunod yung mga commandments na yan, nagkakasala tayo. But this time, through His grace, magkasala man tayo, we are forgiven. Tama po. Basta lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. By His grace, we are forgiven. Amen po. Forgiven ba tayo? Yes, amen. Kasi ang kautusan o ang law reveals what is right. Imagine po ninyo kung namumuhay pa tayo sa law o sa mga laws. Paano na lang tayo? Konting pagkakamali mo lang, pwede ka nang ikulong. Di ba po? Patayin. Ayun, batuhin po. Di ba? Tama po? Hindi ka lang naka-attend ng church. Gusto po ninyo, may karampatang parusa na yon. Di ba? So, God is so good. God is so gracious. Amen. Magkasala man tayo, tinatanggap pa rin tayo. Di ba po? Dahil binigay ni Lord ang kanyang only begotten Son. Amen po. Okay, we are not living in legalism or rule-keeping, but by a transformed heart through faith in Jesus Christ. Amen. Okay po. Tignan naman natin yung grace and truth that came through Jesus Christ. Ayan. Jesus brought God's unmerited favor, offering forgiveness and a new way to live rather than just rules. Yan na po yung sinasabi ko kanina. Offering forgiveness and a new way to live. Di ba po, pag nagkasala tayo, lalapit tayo, Lord, forgive us, forgive me sa mga nagawa kong kasalanan. Tulungan niyo po akong mabago ito na hindi ko na po magawa. Okay. And after that, we are forgiven and we have to live a new way as a Christian. Yung hindi na natin gagawin yung mga bagay na naging dahilan ng pagkakasala natin. Yung mga actions na naging dahilan ng pagkakasala po natin. Kaya we are so blessed that we are not living sa rules, but living by the grace of God. Walking in grace leads to humility, gratitude, and dependence on Christ. Obeying God willingly. So we have to obey God willingly. Pagkukusa, hindi yung uutusan ka, ay di ba po?
forgiving freely. Malaya tayong magpatawad kasi si Jesus Christ malayang nagpapatawad sa atin. Amen po. And also, serving joyfully. Are we serving with joy? Maraming pamamaraan ng pagsiserve sa ating joy. Say for example po, hindi po tayo pare-pareho ng pagsiserve sa ating Diyos. Yung iba po, sabi nga po nila, mag-aayos ng upuan. Kahit nag-aayos ka lang ng upuan, we have to serve the Lord with joy. May kagalakan kasi nakikita yan ng ating Diyos. Tama po. Parang si Jesus Christ din. Di ba po? Nag-serve din siya with joy. Okay po. Christians do not walk in fear or legalism. Ibig sabihin, tayo ngayon, dahil namumuhay tayo sa grasya ng ating Panginoon, wala tayong takot na nararamdaman. Unlike if we live by rules, meron tayong fear. Kasi natatakot kang magkamali, di ba po? Natatakot mong gawin yung ganito kasi we are grounded ng mga rules. But through His grace, namumuhay tayo ng walang takot. Amen po. Okay. Obey God out of love, not obligations. Tama po. Ano po yung obey God? Obey God out of love. Hindi dapat nakabase sa obligasyon. And obedience flows from gratitude, not fear. Ulitin ko po. Because we are saved by grace, not by works, and our obedience flows from love, hindi po sa fear. Amen. Amen po. Okay po. Andyan pa po sa notes ko na sabi dyan, this verse contrasts the Old Testament, which focus on obedience and revealing sin, with the New Testament reality focus on God's compassionate provision through Christ. It sets the stage for understanding Jesus as the fulfillment and superior revelation of God's heart, not just His rules, bringing life and salvation. Amen. So ito daw, si Jesus Christ ang fulfillment and superior revelation of God's heart. Tama po? Sabi po doon, the Word became flesh at ito na po si Jesus Christ. Ipinanganak siya sa ating mundo para makasama natin siya. And also to bring life and salvation. Amen. Amen. Sino po ang sinave na ni Jesus Christ dito? Pumalakpak ng malakas. Amen. Thank you, Lord, for your salvation. Okay, punta po tayo ng verse 18. Ito, last verse na po. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God, is in closest relationship with the Father, has made Him known. Okay, number 5, significant note. Knowing God through Christ. Yan po yung panglima, panghuli na po ito. Okay, sabi dyan, no one has ever seen God. Kahit na nga nung nasa Old Testament, nakita ba si God?
No one. No one po. Okay, no one has ever seen. It acknowledges that God's essence is beyond direct human sight. Hindi natin nakikita. Okay. Jesus is the fullest revelation who God is. Bakit sinabing fullest revelation who God is? Kasi ipinakita niya through His character, His life and action, who God is. Tama po? Okay, we don't know God through rules, traditions, or human wisdom alone, but through a personal relationship with Jesus Christ, who shows us God's love, character, and will. Okay po. Tapos sabi pa dyan, one and only Son who is Himself God. Jesus reveals God. Jesus, the only begotten Son who is unique. He is God, He is divine, and intimately connected with the Father. So yun po yung one and only begotten Son, who is Himself God. Amen po. And yung last na titignan natin, has made Him known. Because Jesus is God in human flesh, the Word made flesh. He is perfectly suited to declare, ipahayag, to explain or make known the Father's nature, character, and will to us. That's why has made Him known. Siya yung perfect na magdi-declare, mag-i-explain, magpapakilala o ipakilala kung ano ba yung nature ng kanyang Ama. Tama po? Kung ano yung character at kung ano yung will niya para sa atin bilang isang mga Kristiyano. Amen po? Okay po. Seeing Jesus is seeing the Father. Jesus' life, teachings, and actions are the ultimate revelation. To see Him is to see the Father as He perfectly represents God's heart and mind. Okay, as Christian, to follow Christ is to know God personally. Amen po? Ulitin ko po To follow Christ is to know God personally. Growing Christians walk marks by deeper knowledge through prayer, scripture reading, and obedience. As a Christians, nakikita yun kung paano tayo namumuhay. We draw closer to God, listening to Christ's teachings, following His examples, and trusting Him in every situation. Bigyan ko lang po yung ng listening, yung diin na word listening. It's not just merely na naririnig mo. Listening as a Christian is active. Listening as a Christian is obedient. And paying close attention with the intent to understand and act on God's Word. So, hindi lang makikinig ka. Pakikinggan mo lang, hearing, but listening. With intent to understand and act on God's Word. Amen po? Amen po ba? Amen.
Okay, so dito, God wants us to walk in grace and truth. Ano yung pangalawa? Live from Christ's fullness. Pangatlo, walk beyond the law into grace. And number 4, know God through Christ. Amen po. As a Christians, our growing knowledge of God through Christ results in a life that reflects His grace, truth, and holiness. So nakikita po sa atin o nagre-resulta ito ng buhay na nagre-reflect ang grasya, ang katotohanan at ng pagiging holy. Amen po. Amen. So, ayan po, walk in grace and truth. Live Christ's fullness. Walk beyond the law into grace and know God through Jesus Christ. Ayan. Ayan na po yung 5 significant notes po natin. Ano po yung number 1? Christ came near us, walking in grace and truth, living from Christ's fullness, walking beyond the law into grace, and knowing God through Christ. Pasensya na po kayo, may mga pagkakamaling pagtatype po. Okay. So, ayan po, sa kabilang side, makikita natin kung paano natin isa sa pamuhayan bilang isang mga Kristiyano. Walk as Christians when we bring Christ into our homes, workplaces, and communities, not just inside church walls. So ano pong ibig sabihin? Kahit nasa labas tayo, hindi lang po dapat nakikita dito na na si Jesus ay kasama natin. Tama po. Outside. Amen po. Okay, yung pangalawa naman, as a Christian walk reflects, reveals Christ when we are patient yet principled, loving yet faithful to God's word. Amen. And number 3, as a Christian, responding to challenges with faith, serving others with love, forgiving freely, and persevering with hope. At yung pang-4, our Christian walk is joyful, not burdensome, motivated by gratitude for what Christ has already done. And knowing God through Christ, we walk as Christian when we continually seek Christ, not just once but daily. Amen. Amen. So magtatapos po ako sa words na ito or sa phrase na ito. Pakibasa po ng malakas. Okay, this statement calls Christians to live confidently and faithfully, free from shame, rooted in God's love, and empowered to live a transformed life that reflects Christ to the world.